may napapansin ka bang pagbabago sa kulay ng inyong ihi? Yung tila namumula-mula. Maaari itong, ang tawag yata dito, yung hematuria. Hematuria na pala, hindi nyo alam. Yung pagkakaroon din ng dugo doon sa ihi, Attorney Dot. Yes, Miss Annie. Pero teka muna. Huwag mo nang agad mabahala, kasangbahay. At ating pong aalamin ngayong hapon, bakit po ba ito nangyayari at ano ang dapat ninyong gawin na aksyon. And to discuss that, nandito po ang ating panauhing urologist mula po sa St. Luke's Medical Center, Quezon City, and at the same time, he is the president of the Philippine Urological Association. Please welcome to the program, walang iba po kundi si Dr. Dodge Limpoco. Dr. Dodge, good afternoon to you. This is Attorney Dot Gancayco with Ma'am Annie Rentoy. How are you po? Batiin po ninyo mga fans po ninyo. Good afternoon. Good afternoon, Miss Annie and Dr. Dot. It's nice to be here again. Ayan. This is Attorney Dot Gancayco po, Dr. Dodge. So, Dr. Dodge, I will ask you the first question po. Ano po ba, Dr. Dodge, itong tinatawag na hematuria? Ngayon ko lang po actually ito narinig. So please explain to us what this is all about. Hematuria. Kapag po nakakadugo yung ihi natin, ang tawag po dyan is hematuria. No? So anything that colorite that will change the color of your urine to from amber or yellow to red, probably you have a hematuria. So hem means that's the color of the blood, and uria means urine. So you combine them together, that means there's a blood in the urine. So there are a lot of reasons why you develop hematuria, no? Of course, but first we classify hematuria with according to what you see, kung paano nyo nakikita yung hematuria sa ihi. No? Sometimes nakikita lang po yan kapag nagpa-urinalysis ka. No? Akala mo wala naman dugo, bakit pagka pinexamine mo yung ihi mo sa laboratorio, bakit meron nakikita RBC? Tawag po doon is microscopic hematuria. No? Hindi po nakikita ng naked eye, pero pag tinignan sa microscope, meron pong nakikitang blood. No? So mga around 5 or more. 5 red blood cells per high power field. Or meron po tinatawag natin gross hematuria. Yung gross hematuria naman po, yung nakikita mong may dugo yung ihi mo, kaya T-color yung urine mo. No? So you just have to be sure kung talagang dugo ba yan o dahil lang sa pagkain mo ng pagkain na pwedeng magpakulay ng ihi. No? So pwede rin dahil kaya nagkukulay yan dahil sa mga gamot na iniinom mo. No? So kapag ka nagkulay yan, baka dun sa sobrang vitamin C o kaya dun meron kang iniinom para sa TB, no? Pero hindi po hematuria yan. So ang hematuria po is specifically pag may blood yung urine. Attorney, napakaganda ito pag-uusapan natin. Yes, go ahead, Attorney. Mamaya pagkatapos mo, may isisingit akong tanong. Go, please, Attorney Dot. Okay, sige. Dr. Dodge, okay, so na-explain po ninyo sa amin kung ano po yung hematuria. Ano po ba yung mga symptoms na meron pong blood sa ating urine? Aside from yung sinabi po ninyo na minsan kulay pula. How would we know, especially if hindi naman nakikita with our eyes? Kasi sabi po ninyo, merong nakikita lang sa microscope. Ano po ang symptoms? Ayan, sige, balik po tayo dun sa ano ang symptoms na meron tayong hematuria. Opo. Depende po kung anong reason kung bakit kayo nakakaroon ng hematuria. No? So let's say the most common o pangkaraniwang dahilan kung bakit kayo nakakaroon ng dugo yung ihi is urinary tract infection. No? Of course, kapag may urinary tract infection po kayo, may mahapdi sa pag-ihi. No? Mahapdi o kaya usually kadalasan sa mga babae ito. No? So mas madalas sila magkaroon ng blood sa urine kapag meron silang urinary tract infection. Mahapdi yung pag-ihi, mainit yung pag-ihi, pagkatapos parang ihi ka ng ihi, parang hindi nauubos yung ihi mo. No? That is the most common cause of hematuria, no? Especially among female. No? And then the second one is kapag meron kayong stone, no? Meron po kayong bato sa daanan ng ihi. Ang tawag natin doon is urolithiasis as a general term. Pero depende po kung nasaan yung location ng bato nyo,
Kunyari, nasa kidney yan, ang tawag doon, nephrolithiasis. Kunyari, nasa ureter yan, ureterolithiasis. Depende po sa part ng urinary tract kung nasaan nakalodge or nakalagay yung bato nyo. No? Pwede po sa pantog. O kaya kapag nakakaedad na po kayo dahil pwede sa prostate, dahil sa lumalaki yung prostate, nahirapan kayong umihi, pwede kayong magkaroon ng dugo sa ihi. Or in worst case scenario, sometimes you don't feel anything pero nakakadugo yung ihi nyo. No? So one of the more common, kapag wala kayong nararamdaman, pero nakita nyo nakakadugo yung ihi, is baka meron po kayong tumor. May tumor kadalasan sa daanan ng ihi o kaya sa pantog. No? Pag may tumor po kayo dyan, nakakita kayo ng dugo sa ihi pero wala kayong nararamdaman. Walang hapde, walang sakit sa likod, no? Pero nakakadugo yung ihi nyo. Ngayon, kung sakasakali po, no, meron namang ibang problema na may tinatawag nating nephritic syndrome o kaya yung mga may problema sa kidney. No? So, kapag nagkakaroon ng dugo yung ihi sa microscope, no, tinitingnan sa microscope, laging may dugo yung ihi nyo. Wala kayong bato, wala kayong tumor, wala kayong infection, pero laging may dugo. Baka ang problema po doon, meron kayong problema sa kidney. No? So one of the more common cause of problems in the kidney, that is in the parenchyma o laman ng kidney, is usually hypertension, diabetes, or chronic infection like glomerulonephritis or chronic pyelonephritis. These are the more common cause of hematuria in the urine. Okay? And then, usually kapag nag-exercise kayo o kaya na-injure kayo, nasiko kayo, tinamaan ho yung kidney nyo, pwede kayo rin di kayo magkadugo sa ihi o any part of the urinary tract na pwedeng matamaan, ma-aksidente, pwede kayong magkadugo sa ihi. Pwede nga yung exercise lang, no? Pwede rin kayong magkaroon ng dugo sa ihi. No? So, hindi naman lahat ng may dugo sa ihi is significant o may clinical significance. Sometimes, wala namang po clinical significance. Kaya kung sakaling nagkaroon ng dugo sa ihi na nakikita sa microscope, ang pinakamaganda dyan, magpatingin po kayo sa doktor para maimbestigahan kung ano pong dahilan kung bakit nagkakaroon ng dugo yung ihi nyo. No? Pero sometimes, yun na nga, kapag may nararamdaman kayo, like sumasakit yung likod nyo, mahapdi yung pag-ihi nyo, tapos nagkaroon ng dugo yung ihi nyo, baka ang dahilan yan is an urinary tract infection o kaya meron kayong bato sa kidney. These are the two more common causes of hematuria or blood in your urine. Attorney Doc? Okay. Yes, comprehensive ng sagot din. Correct. Doc, Miss Annie, kung may itatanong ka, meron lang akong follow-up question na Yes, go ahead, Attorney. Kasi binention ni Doc. Opo. Ang sinabi kasi ni Doc kanina, one of the possible causes kung bakit meron kang hematuria or bakit meron kang blood sa iyong urine ay meron kang bato. And sabi niya, pwede kang may bato dito, may bato ka dyan. Ang dami palang pwedeng paglagyan ng bato. Doc, I think this is very important to many Filipinos. Kasi pag nagpa-test ka, ba talagang sasabihin meron kang bato? Wala ka namang alam kung bakit. Ano po ang cause ng pagkakaroon ng bato sa iba't ibang parte ng ating katawan para po maiwasan na po natin yan. Kasi sabi nga po ninyo, pwedeng yan po ang dahilan kung bakit merong hematuria. Go ahead po, Doc. Yan po ang laging tinatanong sa amin ng mga pasyente kung anong dahilan, kung paano po maiiwasan para po hindi sila magkaroon ng bato. Sometimes, ang pinaka-dahilan po dyan is kapag po kayo hindi ganong umiinom ng tubig at mahilig kayo sa maalat. Sometimes if you are a stone former, forever you will be a stone former. Ibig sabihin nun, pinanganak kayong ganyan. No? So meron na kayong metabolic problem. So meron na kayong problema yung inyong metabolismo sa inyong katawan. Sometimes hindi nyo na-metabolize na maigi yung uric acid o kaya yung calcium. These are the more common composition of stones. Okay? So ngayon, kapag hindi ka umiinom ng maraming tubig, kumakain po kayo ng mga matataas sa uric acid, these are the more common cause or these are the more common precipitating factor kung bakit kayo nagkakaroon ng bato sa daanan ng ihi. Especially kapag po nagkaroon na kayo ng bato before. No? Pagka nagkabato na kayo before, malaki ho yung chance na makakabato uli kayo 50% in 5 years' time. Okay? So ngayon, ano po ang ina-advise namin kung sakasakali para hindi ho kayo magkaroon ng bato? Ang tangi pong mai-advise namin sa inyo is iinom lang po kayo ng maraming tubig. Especially, kunyari, stone former po kayo, at least mga 10 to 12 glasses a day ang iinumin mong tubig. The more, the better. Habang mas madalas kang umihi, mas malaki yung chance na hindi ka magkakaroon ng stone. Kasi
yung crystal po, yung parang buhangin o kaya yung asin na nakukuha natin o dumadaan sa daanan ng ihi, kapag tumagal ho yan, especially kapag nagpipigil ka ng ihi, pwede po magdidikit-dikit yung mga crystal na yan. Yung asin, magdidikit-dikit yan. Pag nagdikit-dikit po yan, magiging bato yan. Mahihirapan kong ilabas sa daanan ng ihi. Diyan na magsisimula yung bato. No? Dadaan po yan sa masikip na daanan ng ihi natin. No? Napakasakit po niyan pagka dumaan yan sa tinatawag nating ureter. O yung tubo na kukonekta mula sa kidney papunta sa pantot. No? So relatively maliit lang ho yan. Maliit lang yung daluyan na yan. No? So siguro mga 0.4 millimeter lang o 4 millimeter lang ho yung size ng lumen niya. Kaya mahihirapan nung ilabas yung mga bato. Kaya ako nagpo-cause ng pain. Okay, so ngayon, sabi niyo sa akin, paano maiiwasan? Yun lang po. Inom ng maraming tubig, yung kaya nyo, at saka kailangan iiwas po kayo sa masyadong maalat na pagkain. Hindi ko na po kayo sasabihin kung anong mga pagkain ang nagpo-cause ng bato. No? So kasi kapag sinabi ko na ho lahat sa inyo yan, baka hindi na po kayo mag-enjoy sa buhay nyo. No? So sasabihin ko sa inyo, huwag na kayong kakain ng steak, huwag kayong kakain ng chichirya, huwag kayong kakain ng mani, huwag kakain ng mga cashew, lahat ng pagkain nag-iensa natin, baka hindi na kayo mag-enjoy sa buhay nyo. No? So kaya dalawa lang po ang aking advice. Uminom kayong maraming tubig, pagkatapos iwasan nyo yung masyadong maalat na pagkain. Okay, ang cute naman ni Dr. Dodge. Kompleto. Oo. Kompletong-kompleto ang sagot, di ba, Miss Annie? That's correct. Alam mo, Miss Annie, bago ko ibigay sa'yo, no, ito na. Opo. Parang naaawa din ako dun sa mga walang makain, no, na alam ko ito, Miss Annie, from personal experience, kasi umiikot din ako, no, pag nagdi-distribute kami ng mga relief goods, etc., nakakausap din po natin yung mga talagang hirap sa buhay. Alam mo ba, Miss Annie, napakarami sa kanila, kanin lang at saka asin. Yun na yung ulam nila. Sila rin yung, alam mo yung rock salt, Miss Annie, ayan, sinasabi ni Doc, masama yan. Lalo na kung inaaraw-araw mo yan, di masusugatan ka talaga. Bubuo ng kristal, magiging bato. Sila pa, no? Sila na nga yung nangangailangan ng tulong. Sila pa para kumain, para makakain sila pa ang nagkakaroon ng ganitong sakit. I don't know what we can do. Okay, Miss Annie, it's your turn. Thank you very much, Attorney Dot. And gusto ko lang susugan, kanina kasi may binabanggit si Dr. Dodge na yung pag-inom ng tubig is very important. Mayroon kami ditong case attorney na traffic policeman siya for several years. Hindi siya, syempre sa traffic, di ba po, attorney, matagal yung binababad niya doon. Hindi siya umiinom ng marami kasi ayaw niyang umihi at iwanan yung kanyang pwesto. Sa madaling salita, tama si Dr. Dodge, nagkaroon siya ng ganong klaseng sakit. So, I don't know kung paano naman i-manage yan. Ano po, yung mga MMDA natin, di ba, nakababad din sila. Hindi sila umiinom basta-basta, di ba po? Pero ngayon, marami na rin kasi yan, attorney, pwedeng reliebo. So, the importance yung pag-inom ng tubig. Ngayon naman, Dr. Dodge, pwede natin palawakin at i-emphasize natin ang gusto. Let's say, for example, mayroon ka ng hematuria. Ano ba yung proper? Ano ba yung tamang management? Ano ba yung tamang treatment doon sa hematuria? Dr. Dodge, thank you. Kapag po, ayan po is very alarming. No? Pagka nagkaroon ka ng dugo sa ihi na hindi ka naman kasama, hindi ka naman nagme-menstruate o hindi naman kasama sa menstruation yan. No? So, kapag nakita mo may dugo yung ihi o may dugo dun sa bawal ng ihian nyo na hindi naman palagay mo hindi naman menstruation, that is the first thing that will alarm you. No? So matatakot ka, bakit may dugo yung ihi nyo? Sometimes kung may sakit-sakit lang, hindi nyo pinapansin-pansin yan. Pero kapag nakadugo yung ihi nyo, sometimes it is quite alarming. No? So paano po ang ginagawa dyan? Usually, ang first thing that you have to do is, of course, you have to go to the doctor. No? Puntahan nyo po yung doktor. Hindi pwedeng gamutin nyo ng sarili yan. Kailangan po alamin muna kung anong dahilan kung bakit nakakadugo yung ihi. The only thing to treat you is to determine first what could have caused the hematuria. Kung ano po yung naging dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng hematuria. Okay? So sinabi ko na po yung mga pangkaraniwang dahilan. No? Una is baka infection lang. Kung infection lang, antibiotic lang po yung katapat niya. No? So in a matter of 3 days, mawawala na yung dugo niya. Okay? Pangalawa,
kung meron po kayong bato, kailangan alamin muna natin kung nasaan po yung bato, gaano kalaki yung bato, at saka nagkukos ba yan ng infection o hindi. It depends on the location of the stone. Doon natin ipapattern yung management natin. No? Kung maliit lang po yan, hindi naman kailangan operahan. Pwede po yung bigyan lang ng gamot, pagkatapos lumalabas po yan ng kusa kung maliit lang. No? Gaano po kaliit yan, Doc? At least mga 4 millimeters or less. No? Kapag gano'n lang kaliit yung bato nyo, no? Pwede naman pong ilabas ng walang ginagawa dyan. Painumin lang kayo maraming tubig at bibigyan kayo ng pain reliever at bibigyan kayo ng gamot pamparelax ng daanan ng ihi. Ngayon, kung sakasakali pong masyadong malaki yan, dyan na po tayo dapat mag-intervene. Dyan kailangan makita kayo ng urologist para mabigyan kayo ng options kung anong pwedeng gawin kung sakasakaling nagkukos ng problema sa inyo yung mga batong yan. Okay? Ngayon, kung sakasakali naman po merong ibang dahilan kung bakit nakakadugo yung ihi nyo, like meron po kayong tumor, meron kayong prostate, meron kayong kakaibang sakit na congenital, dyan kakailangan ng urologist. No? Aalamin po yung dahilan kung bakit nagkaroon kayo ng hematuria, pero dapat po dyan, hindi nyo po yan pinapabayaan kasi lalala po yan. No? So habang tumatagal, lalo yung magiging chronic o magiging malaking problema sa inyo kapag pinabayaan yan. That is the only thing that I have to advise you. Kapag nakakita po kayo ng dugo sa ihi, kailangan you have to see a doctor immediately. No, not necessarily a urologist, pero mas maganda kung urologist. Okay, Attorney Dot, isa na lang, Attorney Dot. What if, sinet aside mo, pinabayaan mo yan? What will happen po, Dr. Dodge? Ano kung pinakamatindi, pinakamalala na pwede mangyari? Of course, kung ang dahilan po dyan is urinary tract infection, no? Masisira po yung kidney nyo. Kung ang dahilan dyan bato, masisira din ang kidney nyo. Kung sakasakaling tumor yan, ang mangyayari kakalat yung cancer. Okay? So eventually, makakailangan kayo ng dialysis. O, lahat po ng tao ayaw pa-dialysis, no? So lahat po ng mga pasyente pumupunta sa amin, ang sasabihin sa inyo kapag kailangan na kayong i-dialysis, ayaw ko pong pa-dialysis, Doc. Pero eventually, after ng maraming paraan para bumaba yung kanilang creatinine, para ma-improve yung function ng kidney nila, hindi natin ma-improve, mauuwi rin sa dialysis. No? So, ayaw po natin lahat mangyari sa atin yan na maghanap kayo ng donor para maging kidney donor nyo sa transplant nyo. No? Kung hindi nyo kakayanin ng dialysis. So, ayaw po natin mangyari lahat sa inyo yan. So, para hindi mangyari sa inyo, kailangan maagapan. Alamin kung anong dahilan, kung bakit nagkaroon kayo ng hematuria para mabigyan ng karampatang lunas immediately. Thank you so much for that, Dr. Dodge. Attorney Dot, ibalik ko sa inyo. Alam ko, hahabol pa kayo ng ilang katanungan. Go please. Thank you. Okay. Yes, Miss Annie, kasi di ba, very educational. Ang galing ni Doc sumagot. Parang teacher yata itong si Dr. Dodge. Dr. Dodge, sa mga nakikinig po sa atin, tingin ko ang galing Dr. Dodge, sa mga nakikinig po sa atin na wala pa silang hematuria, wala naman silang nararamdaman, sinabi na po ninyo kanina, ano ang pwedeng gawin? Basta kailangan lagi kayong iinom ng tubig, iiwasan ninyo yung maalat. Pero kapag Attorney Dot, ayan, sandali lamang po. Mayroon siyang hinahabol na attorney. We'll find out kung makakabalik si Attorney Dot. Medyo nagloko yung kanyang signal, internet. O sige. Dr. Dodge, ako po isang teacher, Miss Annie. Professor kayo yata. Ayun. Ako po isang teacher. Ayan. Ayan. Nagtuturo Okay. po ako sa isang kolehiyong medisina dito sa Metro Manila. Okay, sa isang kolehiyo. Medisina for sure yan. Ano po? Okay, congratulations Dr. Dodge. Kaya pala, no wonder ang husay niyong sumagot. Okay, ayan na, nakabalik si Attorney Dot. Attorney, go please. Thank you. Go please, Attorney. Thank you. Teka muna, tama ako? Professor si Sir? Yes, natuturo siya, opo, sa isang eskwelahan ng medisina sa Manila. Go ahead po. Thank you. Kaya alam ko talagang in detail siya magkwento at saka mag-explain. Doc, okay, meron ngayon akong nakita na dumudugo or pula yung aking urine.
Sabi po ninyo, huwag kayo mag-self-medicate, magpunta ka agad kayo sa doktor. Sino pong doktor ang pupuntahan ko kapag ganyan? Kasi marami pong iba't ibang klaseng doktor eh. Anong doktor po ang pupuntahan ko kapag meron po akong nakita na medyo mapula-pula yung urine ko at ako ay nababahala na? Go ahead, Doc. So in general, no, hindi naman po lahat ng lugar may available na urologists. We are about 468 urologists here in the Philippines, no? 468 lang po kami, no? So siguro mga 90 or 80 to 90% of those are practicing, no? So yung mga 10 to 20% hindi na po sila nagpa-practice. So ibig sabihin, konti lang po yung urologist yan. So baka ho sa inyong mga lugar wala kayong makakitang urologist. Ang pinakamaganda po dyan, pumunta muna kayo sa isang doktor. It's either kung anong meron dyan. It's either a general practitioner or internal medicine or kung sino pong available na doktor na pwedeng tumingin sa inyo, no? Pa-examine po yung ihi nyo. Pagkatapos ipapa-ultrasound kayo para mahayin o mahanap natin kung ano ang dahilan kung bakit kayo nagkakadugo sa ihi. Unknown caller. So, yun po yung gagawin dapat natin, no? So, kailangan po pumunta po sa isang doktor, not necessarily po isang urologist. Pero kung makakita po kayo ng urologist, mas maganda, no? Especially if you are here in the city o meron po kayo nasa syudad, marami pong mga urologist dyan na nagpa-practice na pwede naman po yung kagad puntahan para mabigyan kayo ng kagad ng karampatang lunas. Pero usually po kapag po nagpunta kayo sa general practitioner, ang ginagawa po dyan, ipapa-examine ng ihi, pina-ultrasound kayo pag kami nakita ang problema at saka kayo i-refer sa urologist. Ayun, very good. Doc, bago ko po kayo ibigay kay Ma'am Annie Rentoy, saan po kayo makukontak kung kami po ay magkaroon ng problema at makakita po kami ng dugo sa aming urine? Saan po kayo? Anong hospital po kayo? Ayan. Tulad po ni Ms. Annie sinabi kanina, ako po yung head ng urology o Institute of Urology dyan sa St. Luke's Medical Center sa QC. No? So if you want to see me, nandun po ako every Monday, Wednesday, and Friday. And if you are a urologist, what else po ang kinukure ninyo or dinadiagnose po ninyo? Ano-ano pong mga sakit pa? Aside from yung may problema sa ihi. Okay, thank you po sa question na yun, Attorney Dot. So sometimes yung mga nakikinig po sa atin, hindi nila alam kung ano po ang urologist. No, pag narinig po yung urologist, ang sasabihin nila sa iyo, yun po sa ulo. No? So hindi po. Yung ulo sa baba, pwede. Ang urologist po is the one treating the conditions that affects your kidney, your ureter, your bladder, your prostate, your testis, and your genitourinary organ. No? Lahat po ng dinadaanan ng ating ihi. No? So, yung nephrologist po, ang ginagamot po nila yung kidney lang. Sila po yung mga nagda-dialysis, pero ang urologist po, kami po yung nag-o-opera. No? Ino-operahan po namin yung prostate. No? Kunyari, meron po kayo infertility o hindi kayo magkaanak, ang urologist po ang tutulong sa inyo. Kunyari po, meron po any other may tumor po sa any other organ along the genitourinary tract, sa kidney, sa ureter, sa bladder, sa prostate, or even sa ari nyo. So urologist po ang gumagamot sa inyo. No? So, kunyari po, hindi kayo, nakakaroon po kayo ng erectile dysfunction, premature ejaculation, may sexual problem po kayo, especially yung mga lalaki, urologist din po ang gumagamot dyan. No? So, basically, ang urologist po is specializing on the genitourinary organ. Okay? So, yung po hindi magkaanak, infertility, so, sa amin din po yan. Papasalamat po ulit tayo kay Dr. Dodge Lim Hoco. Siya po ang president ng Philippine Urological Association at makikita po natin siya dyan po sa St. Luke's, Quezon City. Thank you so very much, Dr. Dodge.